we should really seek that. We should really make sure na our life are guided by the Lord all along. At yan po ay isang napakagandang assurance, no? Na ang buhay natin, hindi ka talaga mapariwara basta't ang buhay mo guided by the Lord. Kaya lang napapasira ang buhay oftentimes kasi gusto nating gawin ang gusto natin. Hindi natin sinusunod yung gusto niya. With that, hindi mo pwedeng sabihin, guided ka ni God if you do it in your own way. No. Okay? Kaya, salamat tayo na dito, tuloy, ay nakapaglingkod sa Panginoon. We have the chance to serve the Lord. No? And so, balik tayo, we'll move on sa ating baptist in this pandemic dahil ako'y naniniwala, mga kapatid, na kailangan palalimin natin, patatagin natin lalo pa ang ating mga doctrinal stand, our biblical practices. Hindi dapat natin yan ma-neglect, hindi dapat pababayaan. Diyan ang Baptist dapat matatag. Okay? And so we just move on and nandito na tayo sa tapos na natin yung pangalang Baptist. Okay? Ituloy natin, mga kapatid ko. Tuloy natin. Okay? Gusto kong tingnan muna natin. Baptist people are Bible people. Saan yun? Yan. Diyan tayo. Baptist people are Bible people. Okay? And importante po yan. Importante yung kailangan maintindihan nyo bilang mga mananampalataya. Okay? Especially po those who are sympathizing with us. Okay? Ikuha nyo na yan. Kayo na mga hindi pa nabaptize sa simbahang ito. Okay? You are not yet a legitimate member of this church. Hindi pa kayo nabaptize. Hindi pa kayo member sa simbahang ito. Pakinggan nyo ito. Itong segment na ito ng Baptist in this pandemic because importante po ito na maunawaan ninyo. Okay? Marami na pumunta lang, sumanib lang sa Baptist, pero hindi na naunawaan ang pagka-Baptist nila. Kaya, ang nangyayari ay parang shallow lang ang paglilingkod. Hindi na pag-unawa eh. Okay? Sabi ko nga sa inyo, I have set at an example. I was asked, bakit ka Baptist? Anong pagkakaiba mo? Maraming Baptist. Sabi ko, I really believe ng pagkakaiba siguro na ma-trace ko at ma-emphasize ko ay ito. Baptist ako not only by name, but I am a Baptist by practice, by the practice of biblical principles that I know from the Bible. At ganun dapat, hindi lang galing tayo magturo, hindi lang tayo galing manindigan, pero alam natin ang panindigan natin is the Bible way. Okay? Why? Because Baptists ay Bible people. At hindi lang sila Baptist sa pangalan. Kung alam nyo, sa pangalan lang tayo Baptist at wala tayo sa practice, wala tayo sa buhay, anong pagkakaiba natin sa ibang grupo? Anong pagkakaiba natin sa ibang relihiyon? Wala. In fact, there are Baptists that are disgraced to their name Baptist. Bakit po? Ang buhay nila wala sa Baptist eh. Hindi naman according to the Bible. So, it is one way to claim na Baptist ka. It is one way to live a Baptist life according to the biblical principles of the Bible. Amen? Itatak ninyo yan sa puso't isipan ninyo. Ganon ang Baptist. Ganon tayo ng mga Bible Baptist dito sa simbahan natin. Amen ba? Hindi lang tayo Baptist by principle, hindi lang tayo Baptist by name, but we are Baptist by practice. Ano ang practice ng Baptist?
practice ng Baptist is according to the Bible at ikinabubuhay niya ang natutuhan niya sa Bible. Marami nagbabasa ng Bible. Marami nag-aaral ng Bible. Ang problema, hindi ginagawa yung napag-aralan sa Bible. Sabi nga, marami magaling lang sa doktrina, magaling lang sa teaching. Pero tiningnan mo sa buhay, wala. At pag ganyan ang pagkabaptis mo, false baptist ka rin. Amen? Now, the Baptist name was spoken 14 times. It was mentioned in the Bible 14 times. Sabi diyan, okay, and by Jesus Christ Himself nanggaling. Yung Baptist na pagkabanggit una, ang origin ng name Baptist sa kay Jesus Christ mismo bibigyan. Lumabas. Saan yan? Matatagpuan. If you want the verse, matatagpuan yun sa Matthew chapter 11. Verse number 10 and verse number 11. Yan ang unang pagka-mention, testimony ni Jesus Christ yan. I think verse number 7. For this is He, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Okay. Verily I say, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Yan ang first time na pagka-mention. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. So dyan natin makatatagpuan, mga minamahal ko, na ang pagkabaptis natin ay may reason. Ang pagkabaptis natin may origin. May pinanggalingan. At yan ay hindi lang ay haka-haka. And I will be teaching ngayong oras na ito, lalong-lalo na sa mga sympathizers natin, lalong-lalo na sa kayo, nag-attend na sa simbahan, hindi pa kayo, saved na kayo, pero hindi pa kayo baptized. Okay? Importante po ito. At itong tatalakayin ko ay mahalaga. Roman numeral number 1, anong nakasaad doon? Okay? Tingnan nyo. Baptism is the entrance to the church. May nagtanong dito minsan. Sabi niya, Pastor, paano ba maging legitimate member ng Baptist o ng Conception Bible Baptist Church? Kailangan maintindihan mo yan. Hindi ka lang basta-basta pasok. Yun na gaya na-emphasize ko lagi. Hindi ka lang kayo basta pasok ng pasok sa anumang kinaaaniban na grupo na hindi nyo sinuri. Sabi ko sa kanya, suriin mo muna. Alamin mo muna yung background. Alamin mo muna yung reason. At pag kayo ng mga members dito, hindi nyo alam ang reason, may problema din kayo. Mamaya, mapaalis pa kayo dito, mapapunta pa kayo sa dating daan. Mapapunta pa kayo sa Iglesia ni Cristo. Bakit po? May mga ganyan eh. Hindi naunawaan kasi. Okay? Now, nais kong ipakita ito sa inyo, mahalaga ito eh. Baptism is the entrance to the church. May mga tao na attend lang ng attend sa simbahan, mga grupo ng, sino mang mga grupo dyan, basta't sila, maglalo lang na maglalo, mag-attend lang na mag-attend. Sa katagalan, nilang pag-attend, parang membro na sila. Okay? Kaya sabi, saan ka? Saan ka kaanib? Doon ako nag-attend sa kwan. Membro ka na doon? Nag-attend ako doon eh. Okay? Because ang kanilang basihan, para mag-attend ka lang, membro ka na. Hello? Now, yun ba ay Bible way? Yun ba ay Bible practice? Okay? Anong basihan mo? May mga iba pa dyan, may mga polisiya pa, na basta't mag-attend ka ng 6 months. After 6 months, membro ka na. Okay? Yun ang policies nila. Now, makinig kayo, Maggie. Sa Baptist Church, sa isang Bible-believing Baptist Church, ang pagkaunawa ko sa salita ng Panginoon, na sila, ang Baptist Church, hindi gumagawa ng sarili nilang paniniwala at pulisya. Bakit po? Because the Bible has already the policy and has already the beliefs. Hello? Kaya tayo, wala tayong ginagawa at pinapractice sa isang bagay na wala sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil pag ganyan tayo, ano pa kaiba natin sa iba?
Kaya maraming mga sikta, relihiyon mula pa noon hanggang ngayon, they just practice what they are practicing. Pag tinanong mo, bakit nyo pinapractice yan? Bakit nyo sinasagawa yan? Well, ito na kasi ang aming nadatnan eh. Hello? Amen? Tinanong sa akin, bakit kayo walang praise and worship? Sabi ko sa kanya, nung ako nasa mga born again group, sabi, wala. Anong ibig niyo sabihin ng walang praise and worship? Hindi kayo tumataas ng kamay, hindi kayo gumaganito, hindi kayo gumaganyan. Ganyan. Sabi ko, yan ba ang pagkaintindi niyo sa praise and worship? Tanungin ko kayo, may biblical basis ba yung ginagawa niyo? Naunawaan niyo ba yung sabihin? Ako'y naniwala na nagpipraise kami sa Panginoon. Ako'y naniniwala na nag-worship kami sa Panginoon. Pero kung yung tinatanong nyo yung gumaganyan, gumaganito, gumaganyan, wala kaming ganyan. Yan ba ang praise and worship according to the Bible? Show me in the Bible that they do it in the New Testament church. Then I will do that. Where? Kasi sa Old Testament, ganito, si David, sabi ko, pambihira naman. Pag sa Old Testament nyo gagawin yan, lalo kayong naligaw. Bakit? Kasi yung mga ganyang, pag binasin nyo sa Salmo yan, awitin ni David, hindi po yan talaga sa loob ng simbahan ginagawa. Hoy! Ang psalmist ni David, yan po'y sinulat niya while he was a king in the kingdom. Hindi po yan sa temple. Kasi in Old Testament, walang church templo. Hello? Sabi ko, practice lang kayo ng practice, hindi nyo sinuri kung yung practice nyo tama. Bakit kami walang ganito? Bakit wala kaming ganyan? Simple lang, tingnan nga natin. Isa lang tanong ko, yan ba ay ginagawa ng mga apostoles, ng mga Christian sa church na kung saan binil ni Jesus Christ? Nandyan. Nasaan ba? Ipakita ka ninyo kung pinapractice ni Jesus Christ yan when they do the worship. Ipakita nyo, pag napakita ninyo, I will believe on that. And I will do it. Hello? Kung nakita ko sa amin, ito ginagawa namin. Nung inasa ko ng puro mga pastor ng mga born again, yung mga kasama ko, mga kapatid. Tingnan natin ito, pakita ko sa inyo. Ito ang sa amin. Lagi niyong quote ang Ephesians chapter 5, verse 18. Ano sabi? Pag filled ka ng Spirit, yun yan eh. Now, nice kung titingnan niyo verse 19. Because ang result ng filled by the Spirit is verse 19. Tingnan nyo. Basahin nga natin. Ready? 19. Go! Ang liwanag eh. May psalms ba? Wala. May psalms naman eh. Nandiyan yung psalms May hymns. Kaya meron tayong congregational singing hymns. Bible, hindi. Tapos ito, hindi in the flesh. Kaya wala tayong ganyan, wala. Kasi spiritual songs ang dapat. Hindi carnal songs. Spiritual songs. Ang spiritual songs will touch your soul, will touch your heart, will touch your spirit with the message in that song. Hello? Yan ang amin, Yan ang ginagawa namin. Why? Because I really believe that when we approach God, we need to approach God in godliness, in holiness, and in spirituality. Kaya spiritual songs dapat, hindi carnal songs. Hello? Kaya yun ang aming basihan. Ewan ko sa inyo, saan nyo binase? Kala, kasi kinagis na namin, yan nga ang problema eh. Kung
doon tayo magbabase sa ating kinagisnan. Marami mo po tayong mga pamahiing kinagisnan. Hello? At lahat na mga kinagisnan na yan, ay lagi nating sinusuri kung yun ba'y tama sa Bible. Kung yan tama sa Bible, let us practice it. Pag iyan po ay salungat sa Bible at wala sa Bible, let us eject it. Alisin natin. Amen ba? The Baptist people are Bible people. They practice what the Bible says. They do not invent their own beliefs. They do not invent their own teaching. What the Bible teaches, the fundamentals of the Scripture, is what they practice. And that's it. Kaya hindi lang dapat tayo tumama sa ilang practices, dapat tumama tayo sa lahat ng practices in the Bible. Hindi lamang dapat tayo tumama sa ilang mga doktrina sa Bible. Dapat tumama tayo sa lahat ng doktrina ng Bible. Para pagdating na ng araw, hindi pagtayo natin sa harapan ng Diyos, di tayo sasabihin, pinili mo lang yung nagsusut lang sa'yo dahil mayroon kang piniplease na mga tao. Hindi mo tinuro lahat. Amen? So, ganyan ang kaibahan natin. Pag sinabing, I practice what the Bible says, ay ito. Lagi mong sinasabi, hindi kami nagawa ng saraming paniwala. Kung ano ang beliefs ng Bible, anong paniwala ng Bible, yun ang aming ginagawa. Kaya lahat ng nasa Bible, pinapaniwalaan namin. Pag wala sa Bible at salungat sa Bible, hindi namin panipaniwalaan. Amen ba? We practice it. Okay? We believe on it. Okay? And we do not invent our own practices and our own beliefs. Wala. People may not like it, but we must do it. Amen ba? Kaya hindi tayo nag-iimbento ng mga paniwala natin. Kaya pag tinanong ka nyo, anong paniwala nyo? Kung anong paniwala po sa Bible, yung pinapaniwalaan namin. Hello? Kanina, may sakyan, nakadibati niya daw yung sabadistang di naniwala na ang samba ay Sunday. Ang samba daw ay Sabado. Hindi tama. No. Kaya, may mga ganyan Kung kapag tinanong ko, Pastor, alin ang tama? Magsamba ng Sabado, samba ng Linggo. Sabi ko, magsamba ng Sabado at Linggo, kulang pa yan. Ha? Kala ko Linggo lang. Hindi ako nagsabi Linggo lang, simba. Kulang pa yan. Bakit? Alam niyo ba? Ang pagsasamba, pwede araw-araw samba. Sa Bible ba yan? Kung tasuriin mo sa Old Testament, arami Hindi lang Sabado. Kaya kung ako, pagkausap ko sa Sabadista, ang kagad sasabihin ko, saan nakasulat na bawal magsamba ng Linggo? Sige, kita nyo. Pero ang dami kong papakita sa inyo na mas marami ang samba ng Linggo kaysa Sabado. Kahit na sa Old Testament. Remember, walang Sabado at Linggo na nakasulat sa Bible. Ha? Sabbath day, seventh day, yan ang nakasulat. Pero pag Linggo, walang nakasaad na Linggo. Alam nyo ano nakasulat? First day of the week. 8th day of the week. First day, 8th day. First day, 8th day. Lagi Sunday yan. Nanawaan nyo? Nako. Pag ipakita ko sa iyo na hindi sinabi the Saturday is the most solemn day for worshiping God. Pag may ipakita ko sa the 8th day is the most solemn day. Sige. Sa Old Testament hindi sa New Testament. Kaya yan ang kagandahan pag tayo nagbabasa araw-araw ng Bible. Yan ang kagandahan mula Genesis to Revelation, binasa niyo yung Bible. May mababasa kayo mga kanya na, teka maganda ito Oy, naunawaan niyo ba? Pag kayo nag-aaral ng Bible, marami kayo, mababalansin niyo lahat sabi nila, sa inyo kayo mga Baptist, di kayo kumakain ng baboy. Hindi, balita pala, kayo mga Baptist, kain, di ba? Ganun Lahat.
kakain nyo. Sabi, bawal baboy. Nga, bawal nga kumain baboy. Marami naman kong alam sa Brista, nag-alaga ng baboy. Ay, hindi nyo kainin, pero inalagaan nyo. Para tinda. Parang ninalason nyo yung ibang tao Ay, yung kakainin. Ay, mga pananaw na ganyan, napakabawaw Oh. Pero marami ko akong makapakita siyang versikulo, pinag-pray na. It doesn't matter kung ano. Pwedeng kainin. Oh. Pag kumakain ng gulay lang at walang karne, mahina pananampalataya. Mga ganyan. Marami. So, binabalansi mo. Lagi ko sinasabi, sige, bawal na. Bawal ang dugo. Bawal ang baboy. At marami pa ang bawal. Nakasaad sa Deuteronomy, marami bawal. Now, ano ang binabawal nyo? Baboy lang. Hoy, tanungin ko sa inyo, Hudiyo ba kayo? Hindi. Aba, ang sa Hudiyo, pinagbawal talaga. Thou shalt not eat. Sabi yan. Hindi ka kapangunang ilong mo kapilipino mo. Sabi, nauna yung sabihin? Ako, binabalansi ko lang So may mga ganyan, mga panipaniwala kung ano-ano. Sa Bible naman yan. Ang problema dyan, kailan, kanino, paano. Kaya tayo mga Baptists, we believe na the Scripture must be rightly divided. It must be applied by to people kung saan na-address. At alam natin kung paano natin isagawa. Dahil hindi natin gusto na ma-violate yung iba. Tama, hindi. So Bible people, Baptist people are Bible people. They know their stand was. They know na tama sila. Not only by claiming it, but by what the Bible says so. Hello? Amen? So yan po yung importante. Okay? Now, tingnan ngayon natin. Balik tayo po sa tinatawag na baptism is the entrance to the church. Kaya kayo ng mga hindi pa nanonood, panoorin nyo ito, importante po ito. Okay? Hindi po natin gagawin yung gusto natin. Gawin po natin ayon sa salita natin. Paano natin malaman na tama ang ating practice pagdating sa water baptism? Bakit ba nasabi na ang baptism is the entrance to the church? Hindi kasali dito ang kaligtasan. Tapos na ang kaligtasan natin. Nung tumanggap tayo kay Kristo Jesus by faith, we become child of God at ang ating pangalan, entrance sa langit, nandun na, nakasulat na sa langit yan Bakit importante ang pagiging kaanib sa simbahan? Ano ang dahilan? Okay, well, because that is where the Lord built. That is where the Lord's glory was presented and was, given. At dyan tayo makapaglingkod ng maayos. Kaya mayroon siyang local church na tinatag. At yung local church na yan, dyan ka dapat pag-save ka, kaanib, because that is where the church family are built up. Okay? Ngayon, tingnan po natin ang example. Sinong example? Of course, example ng mga nauna sa atin. Example ng mga people na was baptized by a Baptist. And saan sila naglingkod? Kailangan makita natin yan yung pattern nila. Kasi po hindi tayo mag-iimbento ng nating pattern Ang gagawin po natin, ang practice lang doon sa Bible, ang susundin natin. Tama? Hindi. Okay, now, nais ko pakita ito sa inyo. Okay? Punta tayo sa Acts, chapter 2, 40 to 42. Ito po yung conversion ng 3,000. Ito yung unang pinakamaraming naligtas at pinakamaraming nabautismuhan. Kasi sa time ni Jesus Christ, okay, una muna si John the Baptist, talagang nagbabaptize siya, okay, pakunti-kunti. Of course, kasama yung mga disipulos doon na kanyang... Kaso lang, wala pang church during that time. So, baptize lang na baptize si John the Baptist, okay? Preparing for the way of the Lord. Nung mabaptize na si Jesus Christ, ang kanyang ginawa
ay tinawag niya yung mga disciples ni John at siyang naging apostles niya, tapos siyang naging member ng church. Now, tingnan natin kung ano ang ginawa ng mga apostoles para ang church mapalaki kasi nasa church na sila, wala na si John eh. Okay, tapos na yung ministry ni John. Ito ngayon, ministry na ni Jesus Christ, siyang nagtatag ng church, ang lahat ng nabaptize ni John nandoon sa church, at pagkatapos nag-disseminate sila, nagkalat sila, nangaral sila. Okay, ito yung unang pinakamaraming convert after the Pentecost. Tingnan na po natin yung kanilang pattern. Verse number 40, and many other words did testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. That untoward generation is the unbelieving people. Okay, gusto nyo maligtas? Makaiba sa kanila? Okay, you must do this. Okay, then, verse 41, and they, what? Had that gladly received His word, were baptized. Yung mga tumanggap ng salita ng Diyos, of course, yung mga na-save, ay nabautismuhan. Okay? They that gladly received His words were baptized, and the same day, they were what? Added. Yun lang. Nung sila na-baptize, doon pa lang sila na-add. Okay? Unto them about 3,000 souls. Pag binasa nyo pa yung 47, okay? Verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So dyan po natin makikita na ang paraan lamang na ikay maging legitimate members ng church na nabuild ni Jesus Christ is none other is to follow Him in water baptism. Yun ang only way. Okay? Yung 3,000 na daad, balik tayo doon sa 41. Okay? Then they that gladly received His word were baptized, and the same day were unto them about 3,000 souls. 42. Tingnan niyo po ang kanilang ginawa. And they what? Continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and breaking in bread and in prayers. Babalik tayo dyan, 43 42, 43. Punta muna tayo po doon sa Matthew chapter 28. Tingnan ninyo. Matthew chapter 28, verse number 18, 19, and 20. Tingnan nyo po, kasi nandyan yung after baptism, teaching them. Tingnan nyo. Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. Ano sabi niya? Go ye therefore, and what? Teach all nations. Salvation yan. Yung teach all nations, that is presenting salvation. Okay. Then, after salvation, what? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. When they baptize, they are, added. Tama, hindi? Doon sa Acts. They were added pag sila na-baptize. After silang mabaptize, tingnan nyo. Verse 20. Teaching them to observe all things. Yan na ngayon ang tinatawag na discipleship. Ituro na sa kanila kung ano yung mga biblical stand, kung ano yung mga biblical teaching. Hello? Para matuto sila paano manindigan, matuto sila kung paano ang buhay ng isang mananampalataya. Teaching them to what? To observe all things which I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, nandiyan na nakasaad sa Great Commission, pagkatapos pinaktis, yes. 42, Acts. Ano sabi doon? And they continued. Practice, hindi. In the apostles' doctrine. Ayun na, Continual silang nag-aral ng mga turo sa Bible. They keep on studying the Word of God. Apostles' doctrine. Okay? And fellowship. Ayan. Kasama na yung lahat yan. And breaking of bread. And prayers. Ano ba? 43. Fear come and many wonders signs were done by the apostles. 44. And all they that believed were together, and all things had all things common.
Verse 4, verse 5. And sold their possession and goods, parted them to all men, as everyone had need. Giving. Practice din ng giving. Nandyan. Okay? So, dami pang nangaligtas. Okay? At sila'y added sa church. You know what? Yung practice na yan, hindi yan pwedeng i-disregard. Kasi sabi ko, we are not only Baptists in doctrine. We should be Baptists in practice. Amen ba? And of course, we should be Baptists by life. Come on. Bakit po? Yan ang nawawala kasi. Yan ang open times ay nawawala na kinakailangan isagawa. Now, how? How? Kaya ngayon papasok tayo sa tinatawag na what? The biblical way of baptism. Ha? Importante ito. Kaya kayong mga baguhan, kailangan makita nyo ito. You must decide to follow the Lord in water baptism. Hindi ko trabaho yan. Bakit? You can attend for many, many years. Pero pag hindi nyo sinunod ang Panginoon sa water baptism, hindi pa rin kayo makonsider member of this local church. Hindi. Because ang way to follow, to be added to the church is water baptism. Amen? Okay. How? Sundin natin yung Bible way na naman, na paraan, hindi yung sarili natin. Hello? Kaya maraming iba hindi. Hindi nila maintindihan, hindi nila masundan, basta ginawa na lang nilang rituales, pero walang basis. Tayo hindi pwedeng ganyan. Pinapakita natin, pinapaliwanag natin, dahil nandyan naman yung basis ng Bible eh. Okay? So, pupunta tayo sa sige na. Tapos na eh. The biblical requirements. Hindi pastor's requirements yan. Hindi yan Baptist requirements. Hindi. Alam ba ninyo na ang mga ibang mga Baptist din ay iba-iba ang paraan? Hoy! Kung minsan desisyonan na lang ng pastor, come on! Sa akin hindi. I will not make any decisions na hindi grounded and hindi stated, hindi po imposed by the Word of God. Okay? Ito ang biblical requirements. Pag ito hindi nagawa ang baptism mo, kahit saan ka pang grupo, saan ka pang mga relihiyon na bautismuhan, mali pag hindi mo na-meet itong Bible-based, Bible requirements. Hello! Ano yung una? Okay. Dali mo na, doon mo na. Hindi pa nga ako nakatingin eh. Okay. What is water baptism? Water baptism is a picture. Anong pinipicture niya? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Yan ang pinapicture ng water baptism. That is really the gospel. The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ is the gospel. The like figure, 1 Peter 3:21. The like figure, sabi niya, whereunto even baptism that thou save us. Not the putting away of the filth of the flesh, hindi nag-alis ng kasalanan, but the answer of good conscience. Kapag ikaw ay binautismuhan, para ikaw ay pag-ahon sa'yo, bago ka ng tao. Lahat ng mga karumihan mo, lahat ng mga old man mo ay na-buried na doon. Kaya sabi diyan, you should walk in the newness of life. Bakit po? Hindi ka na mamuhay na guilty conscience. Covered ka na ng blood of the Lord. Okay? So, yung water baptism just eliminate the guilty conscience. Are you with me? Ang nag-aalis talaga ng kasalanan, ang blood ni Jesus Christ, which is the real one. Ang water baptism eliminates our guilty conscience na nagawa na natin nung tayo nagpabaptize. Hello? Amen? By the resurrection of Jesus Christ. Okay? Isa pang verse. Romans. Ano sabi sa Romans chapter 6, 3-5? Okay?
Ano sabi niya doon? You know not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Oh, yeah, death, burial, and resurrection ang pinipicture. Wherefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we are also should walk in what? Newness of life na. Iwanan mo na yung dati mong pagkatao. Ay, iwanan mo na yung dati mong mga kasalanan. Iwanan mo na ang mga mga pinagawa mo nung ikay unbeliever pa. Iwanan mo na yan. Walk ka na sa newness of life na. May nagsasabi, pag ikaw believer, hindi ka mamuhay ng maayos, hindi ka mamuhay at saka matagpuan sa iyo yung ginagawa mo ay luma pa rin, katulad ng mga nasa labas. Tatanungin ka kagad ng mga save ka ba? Baka check mo, baka hindi ka pa save. Hindi ka nagbago eh. Tama hindi? Ganun lang yun. Make it sure. Bakit? Talagang pag ikay kasi nagbago na, talagang you will walk in the newness of life. Okay? Yan po ang pinipicture niya. So, nandoon dalawang verses. Move. Balik. It is also our what? Identity which we are called. Yan po. Identity po natin yan. That is where we claim our sense of belonging, our church affiliation. Okay? Diyan po. Pag nabaptize ka na ng baptist, siyempre, ang tawag sa'yo, baptist na. Okay? Baptism is also our spiritual testimony. Patutuodin na po natin yan. Amen? Okay? So, tatandaan nyo yan. Unang puntos. Proper candidate ang unang requirements ng Bible. Hindi ka magpapabaptize para maligtas. Hindi. Ang proper candidate ay saved. Nasiran ka ng plan of salvation, tumanggap ka kay Jesus Christ, okay, as your personal Savior. Yun ang unang requirement. Saved ka dapat. Hindi yung bininyagan ka ng Katoliko ka pa, bay wala kang salvation doon. Di mo alam eh. Amen? At pag ikay nagpabaptize, ang purpose para ma-save ka, mali. Doon pa lang sa unang requirements. Di na. Mali na. Okay? The person has experienced how he personally received Jesus Christ in his heart by someone guiding him. Roman number 2. Proper mode. Tamang pamamaraan. Ano ang tamang pamamaraan? Ang example is baptism ni Jesus Christ at baptism ng eunuch. Yun ang nakasulat sa Bible na specific. Pinakita kung paano. Basahin natin. Proper mode. Sige na. 38. Ayan. And he commanded the chariot to stand still. And they went both into the water. Pansin nyo? Both Philip and the eunuch, and he baptized him. Tingnan niyo yung 39. And when they were come up out of the water, come up out of the, ang ibig sabihin, nilubog. Hindi sprinkled. Amen? Lumusong bot sa tubig eh. Mayroon akong nakitang picture si Jesus Christ, binaptize naglusong hanggang taga rito tubig. Pagkatapos si John the Baptist, kumuha ng tabo. Tapos nilagyan ng ganyan, binuhusan ng, hindi nga sprinkling yun buhos yun wala sa Bible yun Amen? Pero sabi ko, gaano ka mali yung picture mo, lulusong ka hanggang taga dito ng tubig, pagkatapos bubuhusan mo, parang hindi naman tama. Sa picture pala, mali na Amen? Ano sabi yan? They went, and they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Now, punta tayo kay Jesus. Kaya inote nyo yung, they were come up out of the water. Tingnan natin kay Jesus Christ kung ganyan din ang statement. Tingnan nyo Okay. Matthew 3:16. Tingnan nyo. Okay? And Jesus, when he was baptized, went up straightway, what? Out of the water. Makikita nyo na nilulubog ang proseso.
Bakit nga po? Kasi may pinipicture. Ang pinipicture ng water baptism is what? Death at saka burial. Nilibing. Hindi nilagyan lang ng buhangin sa ulo. Hindi gano'n, ha? Amen? Kaya covered yan, covered. Okay? At approve ang langit. Ba, siyempre. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. Verse 17. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Alam mo, pag naunawaan yun, ang baptism nyo memorable eh. Tumatayo ka doon, sinasabi, Panginoon, i-declare ko. You are declaring. Hindi ka man nagsasalita. Na you are an obedient child. No, ikay nalibing, ang bihira. For the fulfillment of God the Father. Bakit? Verse 13, tingnan niyo. 3:13. Ano sabi? 3:13. Then cometh Jesus to Galilee, to Jordan, and to John, to be baptized of him. Verse 14. But John forbid him. Ayaw. Ayaw baptismuhan ni John, si Jesus Christ. Sabi ni John, ako dapat bautismuhan mo, Lord eh. 15. Ito, nais kong pakita sa inyo yan. Important yan. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Kailan ang baptism? Now pa rin. Desisyonan mo. Now. Sabi niya, for thus it what? Becometh as to fulfill all righteousness. Sa Tagalog, pag ang nakasulat doon ay, kailangan gawin ito dahil ito ang pagganap ng buong katuwiran ng Ama. Okay? Gaganapin mo ang righteousness ni God the Father. Kaya na-please siya. Kaya nung ako ito, Lord, ginagawa ko po, obedient child po ako, ginagawa ko po ang inyong kalooban. Sunod-sunod ko po ang pattern ni Jesus Christ. Sinusunod ko. Kaya memorable yung aking water baptism. Bakit po? Kasi yun ang marapat eh. So una, proper candidate, Save. Number 2, proper mode. Proper mode. Anong proper mode? Immersion. Meaning, they both went and come out of the water. If the water come out of the water, it pictures the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. Number 3. Tingnan ninyo, number 3. I hope yung mga candidates natin for water baptism, nakakunig kayo at nanood kayo. Proper. Ang pangatlo ay proper motive. Tamang motibo. Na-explain ko na yan, verse 15. Obedience to fulfill God's righteousness. It was not to be saved, but to obey and please God. Ang pinakamotibo ay obedience. Pinakamotibo ay obedience. Para masunod ang katuwiran ng Diyos Ama. Kaya, nagsalita siya, This is my beloved Son. Sa akin, pagtayo ko doon, as I remember and know now the Scriptures, when I stand there, hindi sinabi ni Jesus Christ, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sa akin, pagtayo ko doon, and every believers nakapulfill ng righteousness na God, pagtayo mo doon, pag nabaptize ka, makakarinig ka, hindi audible voice, but according to the Scripture, maririnig mo ang boses ni God the Father na nagsasabi, This is, hindi my beloved Son, my Son. Hindi beloved ka eh. Jesus Christ lang yan eh. This is my Son, in whom I am well pleased. Yan po ang pakiramdam ko doon nang matapos yung water baptism ko. At ganyan po dapat maintindihan. Hindi mo maintindihan noon yan. Ngayon maintindihan mo kasi nag-aral ka na ng salita ng Diyos. Ganun yun. Amen? Kaya mahal yun. Na-fulfill mo eh. Okay? Proper motive yan. Next. Proper administrator. Importante ito. Ito usually disregarded.
Proper administrator. Ang proper administrator, kinakailangan niya, kasi mga kapatid, 5 ito. Isa lang dito magiging mali. Ang bautismo mo, hindi na bautismo. Binasa ka lang sa tubig, naligo ka lang, nilublub ka lang, pero hindi biblical baptism. Amen? So ito, oftentimes disregarded. Ano yan? Proper administrator. Sino? Sino ang proper administrator? Matthew 21:23-27, basahin nga natin. And when he was coming to the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching and said, by what authority doest thou these things and who gave thee this authority? Itong mga taong ito, nangangaral si Jesus Christ. Sabi, oy, bakit ka nangangaral dito? Bawal dito mangaral ah. Saan mo kinuha authority mo? Saan ka ba nanggaling? Amen? Ito sabi ni Jesus Christ. Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing. Which if you tell me, I in likewise will tell you by what authority I do these things. Tinatanong niyang authority. Si Jesus Christ, bawal mangaral pag wala siyang authority. Amen? Bawal din po ako. Bawal din po ako mag-baptize pag wala akong authority. Naunawaan niyo? Okay. Tinanong siya, anong authority mo? Sabi ni Jesus Christ, okay, tanong ko rin sa inyo to. Bago ko sagutin, kung by what authority I do these things. Okay? Oh, ito. The baptism of John. Oh, balik tayo sa baptism, mga kapatid, no? The baptism of John. When was it? From heaven or of men? Galing ba sa langit? O sa mga tao lang? And they reasoned themselves, saying, if we shall say from heaven, he will say unto us, why did ye not then believe on him? Tuloy. But if we say of men, we fear for people, for all hold John as a prophet. Amen? Sabi na, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin. Bakit di mo siya pinawalaan? Kung sabihin naman natin sa mga tao, naku, yari tayo sa mga tao, babatuhin tayo. Kasi alam nila si John ay sakdal na tao. Ano sabi sa 27? And they answered and said, we cannot tell. Di namin masagot. Pero tanong, may sagot? Wala. Mayroon. Kung ano kasi sagot nila, yun lang sasabihin ni John, sabihin ni Jesus Christ, thou sayest it. Amen? Lang lagi si Jesus Christ eh. Bago magsagot eh, sabihin niya muna, kung ano sinabi niyo, siya dun. Siya yung answer. Amen? Okay? And we cannot tell. I said unto them, neither tell I you by what authority I do these things. Di nyo nga masabi, ako pa ha. Amen? Di nyo nga masabi. Sabihin nyo, sabihin ko. Bakit? Ang sasabihin lang ni Jesus Christ, sinabi nyo na eh. Hello? Wise, ano? Amen? Bible way? Yes. Kaya hindi tayo tao na hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Hindi Hindi tayo nag-invento lang. Amen? So dyan po, the authority comes from what? John. Una si John the Baptist. Binaptize si Jesus Christ. Si Jesus Christ, pagkatapos babaptize, kasama mga apostles. Pagkatapos noon, ang mga apostles na ang nagbabaptize, si Jesus Christ, hindi. Pagkatapos, ang mga apostles, members na ng church, tapos yung, pag nabaptize sila, ay hindi, ang church composed of baptized believers who did baptize. Saan ang galing yung authority? Nagaling yung authority kay John the Baptist lahat, hanggang nagsikalat. Tama, hindi? So, matrace natin? Yes, we can trace it. Hindi tayo suntok sa buwan. Hindi natin alam ginagawa natin. Hindi tayo pagaya-gaya lang. Amen? Amen? Okay? Proper administrator. Sino? The person must be authorized. Authorized dapat. Ang pastor na magbabaptize, saan makukuha yung authority? Sa baptist niya bigay, hindi sa Methodist, hindi sa Katoliko, hindi sa Church of God, hindi sa Iglesia ni Cristo, wala diyan. Sa baptist na ilagay yan. Wala pang
Iglesia ni Cristo at dating during the time? Wala pa. Amen? Karamihan ngayon claim lang. Hindi tayo may basis tayo. Saan? Word of God. May trace natin mula sa pinaka-umpisa hanggang napaabot sa atin. Bakit nandyan sa salita ng Diyos Liwanag Amen? So, Bible Baptist Pastor. Hello? Siya dapat ay pastor ng Bible. Kasi ang basis Bible. At dapat Baptist siya. Hello? Amen? Kaya, pasalamat kayo, we have that. Anong ibig sabihin? By the local New Testament church, ang kanyang authority, last yan. Last. Proper authority. Sa panahon natin ngayon, paano yan, pastor? Wala na si John the Baptist. Wala na rin si Jesus Christ. Wala na rin yung apostles. Tama yon. Sa panahon natin ngayon, ang authority nasa local church na kasi yun ang naiwan at nagpropagate. At tuloy. Hanggang sa panahon natin, ano na ang authority ngayon? The local New Testament church na nag-authority. Ang ibig sabihin ng local New Testament church ay ano? Walang nagugobyerno sa kanya at nagdidikta sa kanya na ibang simbahan. Hello? Independent siya, self-supporting, self-governing local church. Okay? Proper authority. Bakit po? Because iniwan ng Panginoong Jesus ang kanyang gloria sa local church. Yan yung mababasa doon sa Ephesians chapter 3, 14 to 21. God's glory was now in the local church at whatever gagawin ng local church is already nandyan. Granted na ang glorification na ibibigay ng Panginoon sa simbahan. Nandyan po ang kanyang pagkalinga. Kaya every members na magiging added sa church, nandyan ka, sakop ka ng Shekinah glory ng Panginoon. For your continual sanctification, or justified ka na, ang buhay mo ay lalong ayusin ng Panginoon dyan sa local church. Kaya dyan ka lalago sa pananampalataya. Amen? Dyan ka madidevelop. Dyan ka rin mabigyan ng pagkakataon makapaglingkod ng mabuti. Hello? So kaya mayroong local church. Amen? The proper authority in the local New Testament Bible-believing Baptist Church, they are the one who gave authority to pastors to baptize. Ganyan po ang authority sa panahon natin. Ang local church ang nagbibigay ng authority. Hello? Hindi yung pastor lang. It is the church. So makikita nyo dito, when we decide, when we give authority, ay inaagrihan ng lahat because it is the authority that must be given by the local church. Amen? Naglilid lang. Inililid lang ng pastor. So, pag yan ay na-meet ang qualification na yan, when all of these requirements of the Bible are met, this is approved of God, and the person's baptism is biblical. Therefore, it should not be repeated by other groups like faith. Kaya kayo, pag nabaptize kayo ng tama, saan man kayo pupunta na ibang church ganyan, hindi na kayo babaptize pa uli. Bakit po? Mali. Tama na yung una Dito, may pumunta. Pastor, dapat ba akong ibaptize o hindi? Ano bang polisiya ng iyong simbahan? Sabi ko, ang policy dito, hindi policy ko. Ang polisiya dito, policy ng Bible. So anong gagawin natin? Pag ang isang tao pupunta dito, gusto magpamembro, na-baptize na sa ibang sambahan, ang tanging paralan, i-check lang kung biblical yung kanyang baptism. Pag hindi, wala tayong magawa, kapatid. Babaptize ka. Kahit na believers ka na. Na-meet mo yung dalawa, na-meet mo yung tatlo, pero yung dalawa, hindi mo na-meet Hello? Amen? Kahit na-meet mo pa yung apat, yung isa mali, hindi din pwede. Pwede ang mag-baptize sa'yo, baptist. Pwede authorize siya ng church, pwede siyang immerse naman, pamamutibo, hindi mo save. Pero, pambihira, nung chinek yung salvation mo, hindi ka pa pala save. Kinakailangan mong tanggapin si Christ. Kaya yung nauna mo, wala, you do not meet the first requirement.
Amen? So, ganyan lang po. Kaya dito, hindi mahirap. May nagpunta dito sa akin, tingnan nga natin. Pag na-meet mo yung Bible requirements, no baptism, transfer of membership lang ang kailangan. Pero pag hindi, you must decide. Kahit gaano ka nakatagal na Kristiyano. Kasi hindi ayon eh. Hindi tama, according to the Bible eh. Amen? So, sa mga nagsisympathize natin, sa mga hindi pa baptized, tell them. Kung narinig ninyo, you must decide. You must approach sa pastor. Hindi pa pala ako baptized dito, kinakailangan kung magpabaptize siya. Amen? Schedule natin kung kailan. Kung may mga loved ones kayo na hindi pa nababaptize, alam nyo na, saved na. Pagsabihan nyo, gusto nyo magsumunod sa water baptism. Para lahat ng, bakit po kinakailangan maging member ka ng church? Kasi nga, number one, sa church, nandun yung sikay na glory ng Panginoon. Pangalawa, diyan ka makapaglingkod. Para lahat ng iyong gagawing paglilingkod, counted sa langit. You are, para bagang, nakalista lahat ng mga performance mo. Yung time na iyong ginugol, yung talent na ginamit mo, yung mga givings mo, lahat yon. Counted sa langit yon. Pak! Okay? Lahat yon, impok mo sa langit. Kung hindi ka hindi ka baptized, hindi ka membro, saan lang mangyayari? Wala. Wala ka pang record eh. Kulurum ka pa eh. Amen? Kailangan ka ma-enroll. You need to get in. Be added to the church. And then, grow up and keep on serving the Lord. For reward's sake. Yan, ang pinaka-purpose. Kaya importante yung water baptism for eternal reward. Look at that, for eternal reward. Okay? So, yun. Ang unang principles ay doon sa Baptist, distinctive or Baptist principles natin. Okay, baptism is the entrance into the church. Kaya sana po, narinig ng mga sympathizers natin para magdesisyon kayo. Pero ako'y naniniwala po, sa baptism, marami pong failure dyan. Maraming mga relihiyon, grupo dyan na nagbabaptize lang pero hindi alam ang biblical status, ang biblical stand, ang biblical principles. Kaya po, mali eh. Naimamali. Bakit po? Kasi gaya-gaya lang, hindi talaga sinuri yung Bible. Tayong mga Bible-believing people, we want to make sure that every move, every steps, every mga ginagawa natin in the local church, we have always the biblical basis para po we can be assured of that everything that we do are correct in the sight of God. Amen? Tumayo tayong lahat. Let's all stand up. Manalangin tayo. Let us pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you po sa pagkakataon that we can once again, pwede naming panariwain kung paano kami nag-umpisa. Kung ano ang aming tinindigan at ano ang aming batayan. Tunay po, Panginoon, na ito'y magsisilbing pundasyon namin. Upang kahit anumang sitwasyon, hindi kami matitinag, hindi kami masi-shake up. Kahit anuman ang mangyayari sa buhay Kristiyano namin. Dahil, Panginoon, we are backed up by your words that stands forever. It will never be shaken by anything. Kaya, Panginoon, tulungan nyo na ang aming buhay Kristiyano, ang aming pagtindig, ang aming paglingkod, we are always confident that all that we do is not in vain because we do it according to your word, which is the one that will judge us. Pagdating na ng oras, we do it according to your standard. We do it according to the principles that you have laid down in your words. And Lord, dalangin ko na ito'y magbibigay sa amin ng continually tatag, tibay, anticipations that we are not and we cannot be deceived because we have your word who always guide us. Bless all of us today. Thank you for the viewers that we have. I hope and I pray that they have learned well at dalangin namin na patuloy kang magkilos, O Diyos. Lalong-lalo na, dalangin ko sa mga candidates for water baptism namin.
Kausapin niyo po sila personally, O Lord, na makonvict sila, makita nila na they must need to move. They must follow you in water baptism as an obedient child. If they gladly receive you in their heart, then they must decide to follow you in obedience to water baptism and be added to our church. O Diyos, patnubayan nyo kami, i-bless nyo kami, and we give you back all the honor and the glory. For this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po.